Friday the 13th. Malas daw ang araw na yon ayon sa iba. Pero para kay Liwanag makulimlim, swerte ang petsa at araw na yon. Maraming pagkakataon na kasing nakatanggap siya ng biyaya tuwing Friday the 13th. Kaya naman kapag natapat sa Biyernes ang petsa 13 sa kalendaryo, maaga siyang gumigising para masulit niya ang mga biyayang ibibigay ng langit. Tulad ngayon, pakanta-kanta siya habang nagbibihis, kahit hindi tama ang lyrics at sintonado ang tono. Feel na feel niya ang awitin. Malakas ang kutob niyang seswertihin na naman siya ngayon. Nay, alis na po ako. May agahan na po sa mesa, kain na kayo. Sigaw ni Liwanag mula sa munting sala ng bahay nilang gawa sa pawid ng ikalawang palapag at simentado naman ang first floor. Dahil sa swerte kaya nagkaroon sila ng maayos na bahay. Dati sa kubo sila nakatira, pero nanalo siya sa loto. Hindi mega, pero halos 500,000 din. Naipagawa niya ang bahay nila at nakapagpundara siya ng tindahan ng gulay sa palengke sa lungsod. Yun ang pinagkukunan nila ng ikabubuhay ng nanay niya. Kailangan pag uwi mo may boyfriend ka na ha? Ganting sigaw ni Nanay Sunny mula sa bintana ng kwarto nito sa second floor. Natigil si Liwanag sa paglalakad sa may bakuran at nakasimangot na tumingala. Bakit ba ang bitter niyo dahil wala akong jowa, Nay? Pasigaw niyang sikmat sa ina. Tawang-tawa si Nanay Sunny. Hindi ako bitter, anak. Ano ko, ang palayang paninda mo? Nagbibiro lang ako. Pero pwede mo rin seryosohin. Sige na, mag-iingat ka at smile. Papangit ka kung sisimangot ka. 28 pa lang po ako, Nay, at marami pang Friday the 13th na darating sa buhay ko. Siguradong makakahanap ako ng super jowa. Anong super jowa? Baka wakwak ka mahanap mo ha? Magtino ka, Liwanag. Inirapan niya ang ina na kung makabungis-ngis ay parang kumpleto pa ang ngipin. Nakaalis na nga. Kahit hindi naman ganoon kahaba ang buhok ni Liwanag, maarte niyang ilinapon niyon pupuntang likuran, sabay talikod at kumending-kending na naglakad. Dinig pa rin niya ang tawa ng nanay niya. Napangiti na lang siya. Joker talaga si Nanay Sunny. Lagi lang nitong tinatawanan ng hirap na pinagdadaanan sa buhay mula pa noong ipinagbuntis siya nito. 25 ito nang mauto ng isang lalaking tadtad sa bisyo. Sigarilyo, alak, sugal, pati pagtira ng pinagbabawal na gamot ay binisyo na rin. Kaya pinili ng nanay niya na maging single mama na lang kaysa magpakasal sa tatay niyang nasa loob na ng kulungan dahil nakalaboso nang sumama sa barkadang mang-hold up ng bangko. Para kay Liwanag ay right choice ang ginawa ng ina. Ni hindi nga siya kinilala ng tatay niya. Ang lakas ng loob. Hindi naman kagwapuhan. Buti na lang, hindi siya nagmararoon. Pating kaya niyang binaybay ang gilid ng lubak-lubak na daan ng Sitio 2, Barangay Mahayahay. Katatapos lang ng eleksyon. Sana mabigyang pansin ng mga nanalo ang kaling yun. Puro na lang pangako. Buti pa yung ilong ng kapitbahay nilang bakla na pasemento na. Napatangos pala. Pero itong kalsada nila, magmumukha na yatang ilog hindi pa rin maaayos. Umulan kagabi kaya sagana na naman sa tubig ang mumunting swimming pool ng lubak-lubak na daan. Yun nga lang, hindi blue-green ang kulay ng tubig, kundi brown na parang lambanog na kinulayan. Huminto si Liwanag nang matanaw ang parating na sasakyan. Luxury car. Mamahalin. Handa na ang payong niya para pananggalang sa tilamsik. Walang bodo kasi ang ibang mga driver na dumaraan dito paminsan-minsan. Alam ng may lawas sa gitna ng kalye, hindi pa nagpipreno. Ang dami nang nabibiktima rito at nakapaghilamos ng putik. Pero nagtaka siya at bigla na lang tumirik ang sasakyan. Sabay dapa ng 4 na gulong. Anong nangyari? Na-flat bigla? Buti nga. Bulong ni Liwanag at bumungis-ngis. Oo nga pala, Friday the 13th ngayon. Kasama siguro to sa swerte ko. Humagagtik siya at taas noong naglakad. Ayaw niyang sulyapan ng driver na bumaba at baka mapabunghalit siya ng tawa. Pero nakatutuksong tumingin, kaya pinagbigyan niya ang sarili. Teka, parang pamilyar sa kanyang bulto ng lalaki. Nanigkit ang mga mata ni Liwanag at umawang ang bibig. Si Nigel Laksamana? Si Nigel nga. Bulalas ni Liwanag. Busangot na inirapan niya ito nang tumingin sa gawi niya ang binata. Putyang bibig, ang ingay. Narinig tuloy siya ni Nigel. Pero bakit nandito ito? Hindi na niya masasabing swerte ang tagpong yun.
Kapag nasa malapit ang lalaki, minamana siya ng bonggang-bongga. Did you just laugh at my misfortune today, Liwanag? Asik ni Nigel sa malakas na tono. Ayan na. Sa kanya na naman ito sinisisi ang nangyari sa mga gulong ng sasakyan. Oh, bakit? Kasalanan ko na naman ba? Ano ako? Spikeweed na itinanim dyan sa daan? Ganti niyang sikmat sa lalaki. Aburido itong umiling at sinilip ang flat ng mga gulong. Buisit. At nagmura na ito pagkaraan ng ilang sandali. Lumapit si Liwanag at nakiusyoso na rin. Halos lumuwa ang mga mata niya nang makita ang mga spikes na gawa sa pako. Nakabaon sa mga gulong ng sasakyan. Nako, sino mga siraulong nagkalat ng spikes sa daan? Bulalas niya. Pero may ideya na si Liwanag kung sino. Minsan, malang magawa sa buhay ang mga tambay dito. Sa sobrang boring, kinakatay ng mga ito ang mga gulong ng mga sasakyang dumadaan. Malamang hindi inasahan ng mga ito na si Nigel ang mabibiktima. Teka, hingi lang ako ng tulong para mapalitan mo ang mga gulong. Nagbagandang loob ng si Liwanag. Parang sasabog na kasi sa inis ang lalaki. Hindi na maipinta ang mukha nitong tila pinaghalong bagyo at buhawi sa sobrang dilim. Huwag ka na magpagod. Kanino ka hihingi ng tulong? Doon sa mga nagtanim ng spike sa daan? Baka mabuntal ko lang ang mga yun. Walang kwenta. Kaya mo mong palitan mag-isa yung mga gulong? Am I too lame to you? Che, bahala ka nga. Apakasuplado. Bakit ba kasi nandito ka? Di ba dapat nasa abroad ka pa? Bakit? Wala na ba akong karapatang umuwi rito? Bibisitahin ko si Nanay Sunny. May angan? Hinugot nito ang cellphone at may tinawagan. Greg, puntahan mo ako rito sa Barrio Mahayahay, Sitio 2. Bilisan mo. Hindi naman alam ni Liwanag kung bakit nandoon pa siya at parang gusto niyang samahan si Nigel habang hinihintay nito si Greg. Dapat makapunta na siya sa tindahan bago mag-alas 8. Tiyak na nasa palengke na ang mga suki niya. Dumating si Greg kasama ang dalawa nitong assistants. Private mechanic ni Nigel ang mga ito. Mabilis kumilos at pulido. Wala pang 30 minutes ay tapos na ng mga itong palitan ng bago ang 4 na flat na gulong ng Dodge ni Nigel. Sinulipan ng binata si Liwanag na nanonood lang sa kanila. May bitbit itong payong. Hindi pa naman masakit ang sikat ng araw at wala ring banta ng ulan. Girl Scout talaga ito, laging handa. Kanina pag gustong pigain ni Nigel ang yakap si Liwanag. 2 buwan din siyang nagstay sa Amerika. Sobrang namiss niya ang dalaga. Pero dinaig siya ng inis nang makita niyang pinagtawanan siya ng dalaga dahil sa na-flat na mga gulong ng sasakyan. Kababata ni Nigel si Liwanag. Sabay silang isinilang. Mas matanda lang siya ng 1 oras sa dalaga. At hindi niya matanggap na hanggang ngayon, kapatid pa rin ang pagtingin nito sa kanya habang ang puso niya ay hirap na kung paano kontrolin ang nararamdaman niya para rito. Ay dinadaan na nga lang niya sa pagsasungit at baka madulas ang dila niya. Kilala niya ito. May tendency itong umiwas at mailang sa kanya. Papunta ka ba ng market? Tanong ni Nigel kay Liwanag habang dinadampot ang isa sa mga flat na gulong. Naikarga na ni Greg at ng 2 alalay nito ang 3 pa sa kaha ng pickup truck. Oo, tumuloy ka na sa bahay. Matutuwa si nanay pag nakita ka niya. Miss ka na nun. May panguso effect pa ito habang nagsasalita. Naglalaway si Nigel sa cute nitong lips. Likas itong maganda. Kuhang-kuha ng maliit nitong muka ang design ng Barbie doll na pinaglilihian ni Nanay Susan nung pinagbubuntis ang dalaga. Hindi katangkaran si Liwanag pero hindi rin naman pandak at ang balingkinita nitong katawan ay bumagay sa height nito. Kulutan ang mahabang buhok at natural na kulay brown tulad ng mga mata nitong kasing linaw ng dark caramel na kulay. Ikaw, hindi mo ako na-miss, Liwanag? Hindi. Bakit kita mamimiss? Tuwing nandito ka, inaagaw mo ang atensyon ni nanay sa akin. Lagi na lang siyang, si Nigel ganito, ang galing. Si Nigel ganyan, ang husay, bla bla bla. Kulang na lang sabihin ni nanay na gusto kanyang pakasalan eh. Rumolyo ang mga mata ng dalaga. Napahalakhak si Nigel. Hindi lang kaibigan at kapatid ang turing nito sa kanya. Mas tamang sabihin na karibal ang tingin sa kanya ng dalaga. Samahan mo muna ako sa bahay niyo. Babayaran ko ang oras mo. Magkano ba? 1,000,000 kada oras. Agap ni Liwanag na may mukhang hindi nagbibiro. Seriously?
Mas mahal pang oras mo kaysa sa akin na presidente ng Laksamana Nutri Enterprise. Gagawin kong 2 million per hour. Pakasal ka sa akin ngayon din. Deal? Oo na, ikaw nang mayaman at may milyones. Pakasalan mo yung mukha mo. Ngumisi lang si Nigel para lalong mainis si Liwanag. Ayaw na ayaw nitong nilalagyan ng katumbas na halaga ng pera ang value nito bilang babae. Ganoon kataas ang pride nito, which is admirable para kay Nigel, kaya hindi niya ito magagawang ipagpalit sa iba. Seryoso, samahan mo muna ako sa inyo. May pasalubong ako para sa inyo ni Nanay Sunny. Tumirik na naman ang mga mata ng dalaga. Parang nag-iisip. Pagkaway humuso at dadabog-dabog na tinungo ang pinto ng sasakyan sa gawing front seat. Naghintay muna na pabuksan ni Nigel. Gumisi ang binata. Good girl. Binalingan niya ang tauhan. Salamat, Greg. I can manage from here. Tinungoan niya ang mekaniko. Ayos, boss. Ingat sa pagmamaneho. Sumampa na si Nigel sa driver's seat at binuhay ang makina ng sasakyan. Kanina, pinacheck na niya kung wala ng spike sa bahagi ng daan na may tubig. So far, ligtas na. Nasa labas ng bahay at nagwawali si Nanay Sunny nang dumating sila. Nakaawang ang bibig nito habang nag-aabang sa pagbaba nila ng sasakyan. At tumili na. Halos lumundag pa nang masilayan nito si Nigel. Nanay! Ibinuka niya ng malaki ang mga bisig para yakapin ng ginang. Binitiwan nito ang walis tingting at nagmamadaling lumapit kay Nigel. Puno ng pananabik na niyapos siya nito. Nakauwi ka na, Nigel. Opo, namiss kita, Nay. Kamusta na? Ito, bungal pa rin, pero maganda. Tumawa ito at sa tuwi na ay lagi rin siya nitong napapatawa sa mga hilaw nitong biro. Walang tatalo sa ganda mo, Nay. May ngipin ka man o wala. Oh, tapos mag-aalandian kayo sa harap ko. Che! Kunwari ay nagalit si Liwanag at nakapamayawang na kinastigo ang ina at si Nigel. Ay sus anak, nagsiselos ka na naman. Sabi ko nga maghanap ka na ng boyfriend, di ba? Nigel, ihanap mo nga ng matinong lalaki ang kinakapatid mo at baka tumandang dalaga yan. Nagsalita ang nanay kong single mom. Pangaasar ng dalaga. Mauna muna kayo bago ako, Nay. Gusto mo ng blind date, Nay? Singit ni Nigel. May kaibigan akong kasing edad mo at biyudo. Mabait yun. Ay, wag na. Baka pag nakita niya ako, pagkamalan pa akong vampira. Doon na nga tayo sa loob. Inakay nito si Nigel papasok ng bahay. Pumayag na kasi kayo magpapustiso. Sagot ko naman ang gastos, Nay. Pangungulit ni Nigel dito. Sumingit naman si Liwanag. Ayaw nga ni nanay magpapustiso. Noon kasing isinukat niya ang pustiso ng tiya ko. Nung subukan daw niyang kumain ng kanin para daw siyang kumain ng styrofoam. Totoo yun. Walang lasa ang pagkain. Tatamot-tamong sang-ayon ni Nanay Sunny. Natawa na lamang si Nigel. Hindi alam kung nagbibiro ang mag-ina o totoo ang sinasabi. Wait lang, nasa sasakyan nga pala mga pasalubong ko para sa inyo. Sabi ni Nigel sa mga ito. Talaga? Yung mamahaling bag? Tumango siya. Naaaliw sa kaligayahang nakikita sa mga mata ni Nanay Sunny. Habang si Liwanag ay umismit at hindi na nawala ang simangot sa muka. Ayoko ng bag. Sikmat ni Liwanag. Naalala mo kung ano yung hiningi ko bago ka umalis? Of course. Giant lollipop? Humisi si Nigel. Wait for me. Kukunin ko lang sa kotse. Lumabas siya at binalikan ng sasakyan. Binuksan ang baggage compartment at kinuha ang paper bag na naglalaman ng designer's bag para kay Nanay Sunny at ang giant lollipop na kasing laki ng bola ng basketball. Ang lollipop ay produkto ng kumpanya ni Nigel. Nasa food industry kasi ang negosyo ng pamilya niya at ngayon ang bagong breakthrough nila ay ang rambutan candy at lollipop. Nagpagawa na siya nitong giant lollipop bago umalis patungong Amerika. Excited niyang dinala sa loob ng bahay ang mga pasalubong sa mag-ina. Natulala si Liwanag sa lollipop na kasing laki ng bola ng basketball at ang kulay puting stick ay kasukat ng baseball bat. 4 feet yata ang haba niyon. Here, this is for you, Liwanag. You asked for a giant lollipop, right? Parang batang tuwang-tuwa sa kalokohan si Nigel. Ginawan mo talaga ako ng higanting lollipop? Bulalas niyang hindi pa rin makapaniwala. Sinabi ko na sa'yo kung kaya kong ibigay, kahit ano pa yon, ibibigay ko sa'yo. It just so happened that we launched a new candy product in the market 3 months ago. Rambutan flavored yan. Tikman mo. Paano ko naman kakainin to?
Magmumukha kong aso na dumidila sa bola, Nigel. Umirap ang dalaga at niyapos ang lollipop. Nai-imagine niya ang sarili na dinidilaan ng giant lollipop na yon. Nangaligkig siya. Kung kakainin niya yon, dapat nasa loob lang siya ng kwarto niya upang walang makakita. Para kasing ang sagwa na dinidilaan niya yon lalo na sa edad niya. Sana ako na lang ang lollipop na yan, Liwa. Buti pa yan, niyakap mo. Samantalang ako na galing sa malayo, wala man lang welcome back hug. Himutok ng lalaki na tonong nagtatampo. Alam mo, Nigel, hindi bagay sa'yo mag-emote. Nababawasan ng pogi points mo. Nilingon niya ang ina na lumabas galing kusina buhat ang tray na may 3 baso ng juice at malagkit na puto. Salamat sa mamahaling bag, Nigel, ha? Pero baka ma-hold up ako niyan. Kailangan yata ay may gwardya kung ang bag mo ay ganyan kamahal. Nilapag ni Nanay Sunny sa misita ang tray. Snacks ka muna, Nigel. Ako nagluto nitong puto. Great. I can have a taste of your homemade sweets again. Namiss kong kumain ito. The best to, Nay. Dumampot ng puto si Nigel at dinalawang kagat lang ang isang piraso. Anong lollipop ba yan? Pang 1 taon na budget? Natatawang biro ni Nanay Sunny. Baka nga 1 taon na, Nay. Hindi ko pa ito nauubos. Sagot ni Liwanag. Teka, itatago ko muna ito sa kwarto at baka biglang mahikanteng langgam na darating. Humihit si Liwanag at tinungo ang hagdanan. Kinakabahan siya. Hindi na maganda itong urong-sulong na tibok ng kanyang puso. Para siyang may heart failure kahit wala naman. Mag-1 taon na rin mula nang ma-realize niyang palakas ng palakas ang epekto ni Nigel sa kanya. Magkababata sila. Magkalaro noon pa. Magkaibigan habang lumalaki. Masasabi na nga niyang na-spoiled siya sa binata. Kahit karibal niya ito sa atensyon at pagmamahal ng nanay niya, pero kung nagigipit siya, ito lagi ang kanyang takbuhan. Kaya hindi rin siya kinulang sa pagmamahal ng isang ama. Dahil lahat na yata ng hugis ng pagmamahal ay naipadama sa kanya ni Nigel. Minsan para itong tatay, minsan kuya, minsan boyfriend. Tuloy, hindi niya matukoy kung alin ba roon ng pagmamahal na inilaan ito para sa kanya. Binuksan ni Liwanag ang pinto ng kanyang silid at pumasok. Saan ko ba pwedeng itago ito? Hindi pwede sa closet, baka dumugi ng langgam. Pati mga damit ko kainin. Sabi niyang nilapag muna sa kama ang lollipop. Okay na muna siguro yun doon sa higaan. Nakasil naman ng wrapper. Mamaya pag uwi niya, saka niya yun hahanapan ng paglalagyan. Bumalik siya sa ibaba at nadatnan ng nanay niyang halos mapunit na ang bibig sa kakatawa sa biruan niya at ni Nigel. Liwa, halika nga. Kukunin ka raw ni Nigel na marketing visor ng kumpanya niya. Masayang balita ng kanyang ina. Ano po? Marketing supervisor, Liwa. Salo ni Nigel. Para magamit mo yung kurso mo. Nagagamit ko na sa lindahan ko. Supalpal niya sa binata. Graduate siya ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management and Multimedia Design. You can work at home or in the store if you like. Maximum of 3 days lang ang office schedule mo. I want you to take this opportunity, Liwa. May training sa abroad to. Lalawak pa ang kaalaman mo sa negosyo. Natouch si Liwanag sa thoughtfulness ng binata. Kapakanan na naman niya ang iniisip nito. Kailan ba ito titigil sa pag-aalaga sa kanilang mag-ina? Habang tumatagal ay nababaon na siya sa damdamin niya para rito. Tapos hindi niya matiyak kung ano bang klaseng pag-ibig meron si Nigel para sa kanya. Pag-iisipan ko, Nigel, ha? Kailangan ko nang pumunta sa tindahan. Tanghali na. Nagpaalam siya at nagmano sa ina. Ihahatid na kita. Tumayo ang lalaki. Nanay, I'll drop by again later before going home. Tumango si Nanay Sunny at hinatid sila hanggang sa labas. Ingat kayong dalawa. Hinayaan niya si Nigel na hawakan siya sa kamay habang patungo sila sa sasakyan nitong nasa bakuran. Idinaan na lang ni Liwanag sa simangot ang muting kurot sa kanyang puso na lalong pinapalala ng mga kiliti sa sikmura niya. Pagdating sa palengke, ay marami na sa mga suki niyang nag-aabang sa pagbubukas ng tindahan niya. Nakatambay ang mga ito sa labas at naghihintay sa kanya. Gustong tumulong ni Nigel sa pagbubukas, pero hindi siya pumayag at binilin sa lalaki na wag itong bumaba ng sasakyan. Baka dumugin lang ito. Sorry po at nalate ako. Hayaan niyo may promo tayo ngayon. Masiglang pahayag ni Liwanag sa mga suki niya. Akala namin nag-day off ka ngayon, Miss Liwa. Sabi ng iba baka may kadate ka raw. Patutsyada ni Aling Marina.
ang marites niyang Suki na laging updated sa problema ng mga kapitbahay. Saka na ho ang date-date na yan, Aling Marina, kapag may sasakyan na akong tinted ng bintana para hindi niyo makita kung sino ang jowa ko. Biro niyang natatawa habang abala sa pag-aayos ng mga gulay sa rack. Tawanan ng isinagot ng mga Suki niya at ang iba ay tumulong pa sa kanya. Iba na talaga ang maganda. Lidahan? Napamulagat si Liwanag nang masumpungan si Nigel. Natahimik ang mga Suki niya. Nakatunga nga rito. Nakanganga pa ang iba. Talagang sinusubukan siya ng lalaking to. Pwes, makikita nito ang gagawin niya. Sinimulan na niya ang pagtitinda. Buy one take one ng sayote, mga Suki. 2 kilo ng carrots may libreng keys. 3 kilong patatas may mainit na yakap. Ang mga yan ay courtesy ng Laksamana Enterprise President. Si Mr. Nigel Laksamana. Ano pang hinihintay niyo mga Suki? Isugod na. Hiyaw ni Liwanag sa mga customer. Pati Suki ng ibang tindahan ay naglapitan sa kanya. Na-curious sa pasorpresa niyang promo. Walang magtutulakan. Sa linya lang tayo at mag-behave mga Suki. What are you doing, Liwa? Nanggagalaiting ungol ni Nigel. Pangarap ka ng mga kababaihan. Hindi mo ba alam yon? O nagkukunwari ka lang na hindi mo alam na gwapo ka at sizzling hot? Parang siling labuyo na sing-anghang ng demonyo ang sex appeal mo. Kaya magtiis ka, okay? Kasalanan mo kasi gwapo ka eh. Ito ang parusa mo. Baka maniwala ako kung sa'yo tumatalab ang sex appeal ko. Pero manhid ka, Liwanag. Mas matigas pa sa balat ng miracle fruit yung puso mo. Matigas na angel ni Nigel at napilitang humiti ng pilit sa mga Suki niyang nasa pila at naghihintay sa pinagpalang yakap at halik ni Nigel. Hinilot ni Nigel ang bridge ng ilong at ibinagsak ang ulo sa headrest. Napagod siya sa pinagagawa ni Liwanag sa kanya kanina. Kulang na lang ay mapudpud ang nguso niya sa kahahalik sa pisngi ng mga Suki nitong babae at binabae. Pati mga lalaki nagpapayakap din. Babaeng yun talaga, kung hindi lang niya tumahal. That woman. Mahina niyang sambit. Imposibleng hindi ko mamahalin yun. Mahal na mahal kong malditang yun. Gusto nang maawa ni Nigel sa sarili. Inaalipin siya masyado ng puso niya, pero okay pa rin sa kanya. Masaya pa rin siya. Mas gusto pa niyang magpakalunod sa pantasya niya kay Liwanag kaysa sa magbabad sa bar at uminom. Binuksan niya ang mga mata nang marinig ang mahinang katok sa window glass. Inangat niya ang ulo at ibinaba ang salamin ng kotse. Bumungad sa kanya ang malamig na can ng soft drinks. Ito, inom ka muna. Thank you sa tulong, naubos sa mga gulay ko. Pati gabit ang palaya, pinatos nila. Naaaliw nitong sabi. Ingat sa pag-drive ha. Iwa, wait. Bumaba si Nigel ng sasakyan. Bakit? You have to disinfect my mouth. Sinaklot niya ang dalaga sa balakang. Hahalikan kita, Liwa. Paalam niya at sinelyohan agad ng halik ang labi nito para hindi ito makatanggi. Dilat sa gulat ang mga mata ni Liwanag kahit nang bitiwan niya. That's the reward I needed for today. If ever you have another promo tomorrow for your Suki, don't hesitate to call me. Hinaplos ni Nigel sa daliri ang labi ni Liwanag na nakaawang at namula ng husto dahil sa halik niya. Nigel! Sa lakas ng sigaw nito, baka nabuwal na ang Snow Mountain sa North Pole. Humalakhak si Nigel. Nasa loob na kasi siya ng sasakyan at hindi na siya mabubuntal pa kahit gigil itong gawin yon. Ganoon ba kasarap ang halikot ang tagal mong natulala? Panunod yun niya sa dalagang nagmistulang overripe tomato ang mukha dahil sa pamumula. Walang modo. Basta ka na lang nang hahalik. Nasaan ang manners mo? Gigil na atungan ni Liwanag. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamaong nasa tagiliran at halos lumutang nasa lupa dahil sa pagkatingkayan. Nagpaalam ako bago kita hinalikan. At pumayag ba ako? Nagpaalam lang ako. Hindi kita nananong kung payag ka ba o hindi. There's a difference in telling you'll kiss and asking you. Got it? Makaapa ka sana ng maraming spike sa daan pag uwi mo. Walang modo, mayabang at, guwapo, macho, maginoo pero bastos. Tagyong agap ni Nigel. Ngising-ngisi pa. Hindi na nakatiis si Liwanag at dinampot ang unang bato na nakita. Kasing laki yon ng kamao ni Nigel. Akmang ihahambalos nito sa windshield ng sasakyan ng binata. Wow, sige ka. Subukan mo, tahalikan kita ulit. Sasamahan ko pa ng dila. Tuksang pananakot dito ni Nigel.
Nanlaki ang mga mata ni Liwanag at nag-aalangan ng gawin ng binabalak. Bandang huli ay ibinaba nito ang batong bitbit at padaspol na nagmarcha paalis. Medyo nabahala naman siya. Baka umiyak yun. Pinakaayaw niyang makita na umiyak si Liwanag. Nakauwi si Nigel ng ancestral house nila sa sunod lang na lungsod, sa Buena Vista. Ang Palomir Estate kung saan naroon ang mansyon ng mga Laksamana ay matatagpuan sa malawak na lambak ng Barangay Azul. Mayaman sa rambutan plantation ng buong lugar. Habang sa processing zone ng coastal barangay ay naroon ang Laksamana Nutri Enterprise. Nasa gazebo sa may bakuran ng kanyang ama nang ipasok niya sa driveway ang sasakyan. Bumaba siya at sinanyasan si Lito na ipark sa garahe ang Dodge. Lumabas sa gazebo si Rafael Laksamana at sinalubong siya. I went home early because they told me you're coming today. Wala ka naman dito pagdating ko. Angal ng ama niya. Sorry, Dad. I brought some presents to Nanay Sunny. Nagpalitan silang mag-ama ng yakap. Naisip ko nga doon ka nagpunta. Are you upset, Dad? Bahagya siyang natawa. Gusto ko, pero hindi ko magawa. Alam kong hindi ordinaryong koneksyon ang meron ka sa maginang yun. Isa pa, binilin sa'yo ng mami mo na alagaan sila. Tinupad mo lang ang pangako mo. Hindi mo man narinig yun dahil baby ka pa. Pero noong nagkaisip ka na, sinabi ko pa rin sa'yo ang gusto ng mami mo bago siya pumanaw. Inalagaan ka rin naman ni Sunny nung mawala ang mami mo eh. Sa kanya kita dinadala palagi kapag nasa trabaho ako. Kaya hindi na ako magtataka na mahal mo si Liwa at Sunny. Thanks, Dad. Masasabi nga, nakakaibang ugnayang meron siya kina Nanay Sunny at Liwanag. Malalim yun at hindi pangkaraniwan. Siya nga pala anak, kasabay mo rin dumating si Hillary ngayong araw. Baka bukas nandito na yon. I invited her to stay with us while she's here. No problem, Dad, as long as you refrain from doing a matchmaking with us. Nilinaw ko na sa inyo na hindi ko siya gusto. Naglakad siya papanhik sa bahay. Gusto niyang magpahinga. Pagod na pagod siya sa biyahe at ngayon pa siya tinamaan ng jetlag. Bakit ba ayaw mo sa kanya, Nigel? Bumuntot sa kanya ang ama. What's your problem with Hillary, son? Everything, Dad. First and foremost, I don't love her. Napag-aaralan niyan oras na makilala ninyong mabuti ang isa't isa. I don't have time for that, Dad. Nigel, give it some thought, okay? No, my decision is final, Dad. I'm not taking her or anyone else but Liwanag as my wife, Daddy. Si Liwa lang. Siya lang, Dad, ang para sa akin at pwedeng magmay-ari sa akin. Ang tigas ng ulo mo, anak. Nilingon niya ang ama. Kung talagang gusto niyo siya, Dad, kayo na lang magpakasal at magsama. Dito ka naman at dalaga si Hillary. Hindi ako ahad lang sa inyong dalawa. Suportado kita, Dad. Mula apari hanggang hulo. Tumigil ka, Nigel. Angil nitong nagpangisi sa binata. Ilang beses na rin nilang pinagtalunan ng ama ang tungkol sa pag-aasawa niya. Natitiyak niyang hindi tutul kay Liwa ang daddy niya dahil ayaw nito sa dalaga. Gusto lang nitong ipasok siya sa political marriage na uso sa mga nasa atas sa syudad. Umakyat si Nigel sa kanyang kwarto at matapos magtanggal ng mga kasuotan ay pumasok sa loob ng banyo. He needs a good hot bath to relax his exhausted constitution. Nilagay niya ang cellphone sa holder na nakakabit sa dingding at nag-request ng video call kay Liwanag. Tinanggap ni Liwanag ang tawag at napamulagat nang matanto nitong nasa loob siya ng bathroom. He opened the shower and indulged in the warmth of the water pouring down on him. Anong ginagawa mo? Papatayin ko na to. Sikmat ng dalaga sa kabilang linya. Stay there. Samahan mo ako mag-shower, Liwa. Anyway, pag tinikman mo mamaya lollipop, isipin mo ako yun. Pili niyang pahayag at ngumisi. Wala ka talagang magawa, no? Papatayin ko na to. May aasikasuhin pa akong customer. He turned off the shower regulator. Liwa, kailan ako mamamanhikan sa inyo? Ano? Lukot ang noong bulalas ng dalaga. Let's be Mr. and Mrs. Laksamana, Liwa. Baliw ka ba? Ni hindi ka pa nga nanliligaw, nag-iisip ka na ng pagpapakasal. Yung halik ko kanina, paniligaw na yun. Tapos sinalikan mo ko pabalik. Ibig sabihin, sinagot mo na ako. Maghunos dili ka nga, Nigel. Kailan kita hinalikan pabalik, ha? Ikaw lang ang humalik. Gago ka kasi. Sige, pupunta ako dyan bukas para makaganti ka. Pero gusto ko ng giant kiss. Ibig sabihin, 1 taon na supply ng halik mula sa'yo. Tamang-tama sa 1 taon na honeymoon natin. Manigas ka dyan, baliw.
Asik nito at nawala na sa monitor ni Nigel. Naiwan siyang humahalakhak. Napikon na naman niya ang kababata. Akala naman ni Liwanag ay tuto pa rin ni Nigel ang sinabi nito sa huli nilang pag-uusap. Pero 2 linggo na ang lumipas, hindi man lang nagpaparamdam ang lalaki. Araw at gabi nang nagmamaktol ang dalaga. Sinungaling talaga ang Nigel na yun. Ang sabi, babalik para singilin siya ng giant kiss. Anak, si Nigel nasa TV. Hiyaw ng nanay niya mula sa sala. Nasa TV si Nigel? Aba, at ngayon ko lang yun napansin na lalong pumugi ang batang to. Halika muna, Liwanag. Tingnan mo siya. Girlfriend ba niya ang kasama niya? Parang minartilyo mula sa loob ang puso ni Liwanag. May girlfriend na si Nigel? Saglit niyang itinigil ang pagbabalot ng giniling na karne, carrots at patatas sa lumpia wrapper. Tinungo niya ang pintuan at sumilip sa TV nilang nasa sala. Maliit lang ang kumpanya dati ng pamilya ni Nigel. Pero nang palitan nito ang ama sa pwesto bilang CEO, lumobo ang Lux Enterprise ng halos 5 beses. Hanggang sa napunta sa tuktok at nagkaroon ng expansion sa iba't ibang bansa sa Asia. Maganda ang girlfriend niya. Foreigner ba yan, anak? Nilingon siya ni Nanay Sunny. Ewan ko, siguro. Nagkibit balikat si Liwanag at huminga ng malalim para paluwagin ang nagsisikip niyang dibdib. Natuon ang titig ng dalaga sa magandang babaeng nakakapit sa bisig ni Nigel. Blonde ang buhok nito, mestiza at mukhang artista sa ganda. Malaki pa ang hinaharap. Sinipat niya ang sariling dibdib at napangiwi. Wala man lang sa kalahati ang sukat. Mas gusto kaya ni Nigel yung mukhang malusog na kapaya sa laki. Kahit may paraan pa, ayaw rin niyang subukang palakihin ang dibdib niya. Palalagyan ng silikon? Ang bigat siguro pag naglalakad. Nakakangawit ng mga balikat. Saka hindi pa siya mayaman para magkaroon ng budget sa pagpaparetawkay ng sarili niya. Kung may lalaking magmamahal sa kanya, gusto niyang mahalin siya nito kahit flat-chested siya. Ano bang meron ngayon sa kumpanya ni Nigel, anak? Bakit may mga media roon? Tanong ng nanay niya. Partnership yata, Nay. Isang foreign investor ang bagong kapartner ng Lux Enterprise. Kumikirot pa rin ang puso na tumalikod siya at binalikan ang ginagawa sa kusina. Sinungaling. Malaking sinungaling talaga, Nigel. May pakiskis pang nalalaman at pamamanhikan. Tapos ayun, sa palda na pala ng ibang babae na kasilong. Kapag nagkita ulit sila, talagang sasaksakan niya ng kamatis ang 2 butas ng ilong ng lalaking yun. Inabala niya ang sarili noong araw na yun para hindi niya maisip si Nigel. Pero lalo lang naging malinaw sa utak niya ang existence ng lalaki sa kanyang puso. Hindi na yun ang uri ng damdamin na kaya niyang kontrolin. Nagmamakto na tinungo niya ang garden sa likod bahay at kinuha sa kamalig ang 2 bayong. Pabalik na siya sa bakuran para i-check ang mga punla niya ng talong nang maulinigan niya ang galit na boses ng kausap ng nanay niya. Bumungad sa kanya ang nagtatatalak na konsehal ng baryo nila. Ang bibilis niyo kung mangutang, pero ang kukupad naman na magbayad. Tapos yun ang iwaldas ang pera ko. Maging responsable naman kayo. Kung hindi kayo magbabayad, idedemanda ko kayo. Hinihingal ito habang nagsasalita. Agad na lumapit si Liwanag sa kanyang ina. Hindi naman yata siya papayag na tinataasan na boses ng ibang tao ang nanay niya. Excuse me po, konsehala. Ano pong problema? May utang po ba si nanay sa inyo? Mahinahon niyang tanong kahit gusto niya itong patulan. Masama ang araw niya. Baka ito ang mapagbuntunan niya. Yung tiya mong may utang sa ilon, tapos co-maker tong nanay mo. Nilayasan na yata ako ng tiyahin mo, kaya itong si Sunny ang sinisingil ko. Baluktot nitong katwiran. Nay, co-maker ka ng utang ni tiya? Baling niliwanag sa ina. Naku anak, hindi ko talaga alam ang tungkol dyan, sumpaman. Kahit malagos man itong natitira kong ngipin. Wag naman ho, hindi na kayo makakakain ng adobo niyan. Pasimple niyang alo sa ina na alam niyang kabado na. Hindi kasi ito ang klase na mahilig sa gulo. Konsehala, pag-usapan na lang po natin ng maayos. Kukontahin ko si Tia. Nagbabakasyon pa siya sa Cebu. Aba, nagawa pa talaga magbakasyon ng magaling. Naiinis na sabi ng konsehala bago binalingan muli ang ina ni Liwanag. O ano, Sunny? Magbabayad ka ba? Pero hindi ko talaga alam na nangutang siya sa iyo, konsehala. Sinabi ko na po sa inyo, kukontakin ko si Tia, konsehala. Sabad ni Liwanag. Sasabihan ko agad kayo kapag nakausap ko na siya. Please lang po, teka. Ano yung nasa bayo?
Gulay ba yan, Liwanag? Akin na. Hinablot ng konsehala ang 2 bayong na selyado at puno ng brown paper bag sa loob. Ako na magbebenta nito. Ito na lang ang pauna yung bayad sa akin. Pagkatapos sabihin ay kumaripas na si konsehala ng alis, tangay ang mga bayong. Teka lang po, konsehala! Sigaw ni Liwanag. Sinubukan niyang humabol pero tumalilis na ang konsehala. Naku, patay. Sabi niyang natutup ang bibig. Bakit, nak? Ano bang laman ng mga bayong? Cake po ng baka, Nay. Anong cake ng baka? Ipot po ng baka. Dumi pala. Iaabono ko sana yun sa mga talong para lumusog at humaba ang bunga. Timang kang bata ka. Bakit sa bayong mo nilagay? Nanay naman, di ba nga bawal nang gumamit ng plastic dito sa atin? Baka pagmultahin pa tayo ni konsehala. Ang sama pa naman ng ugali nun. Pero extra naman po ang mga bayong na yun. Hindi nyo na ginagamit. Paano yan? Palagay ko idedemanda na talaga tayo ni konsehala pag nakita niyang tae yun ng baka at hindi gulay. Magagalit ng husto ang babaeng yun. Galit na nga kanina dahil sa tiya mo. Kasalanan naman yan, Nay. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa kanyang hindi gulay ang laman ng mga bayong na yun. Palibhasa, mukhang pera siya. Ayun ang napala niya, tae ng baka. Kahit na, dapat hinabol mo siya, anak. Sorry na ho. Naiinis din ho kasi ako eh. Huwag kayong mag-alala. Haharapin natin siya kahit sa Malacanang pa siya magreklamo o kay Tulfo pa. Siya naman talagang atat na atat kunin ng bayong na yun, magkapera lang. Hindi makahintay na makausap ko si Tia. Tara na nga po sa loob. Inakay na niya ang ina pabalik sa loob ng bahay. Yung si konsehala na kumakaasta naman sa atin parang ang bait niyang konsehala. Samantalang siya lang naman at mga kaanak niya nagpapakasasa sa libreng ayuda at pataba na binibigay ng agriculture dito sa barangay natin. Hindi ko maintindihan bakit pa nanalo yun sa eleksyon. Tama na nga yan, Liwanag. Baka may makarinig pa sa'yo. Kontakin mo na lang agad ang tiya mo. Obligasyon niya magbayad ng utang. Nako, masisermonan ko talaga yung tiyahin mo yung pagbalik niya. Utos nito. Mamaya po, tatawagan ko si tiya. Pahamak talaga itong utak niyang isip ng isip kay Nigel. Minalas na tuloy siya. Kailan bang sunod na Friday the 13th? Baka swertehin na siya. Samantala, successful ang launching ng partnership sa pagitan ng Lux Enterprise at Golden Corporation. Napagtibay ni Nigel ang connection ng kumpanya sa iba pa nilang affiliates. May panibagong breakthrough ulit siya at siguro, ayos na kung sa susunod na mga araw ay pagbibigyan naman niya ang kanyang puso. 2 linggo rin siyang nagtitiis na hindi makita si Liwanag dahil tinambakan siya ng gawain ng kanyang ama. Pati ang pagbibisit kay Hillary Golden, sa kanya nito iniaasa. Kahit may sarili namang mga bodyguards ang dalaga. Where are you going, Nigel? Usisa ni Rafael na hinarang siya palabas ng mansyon. I have done my good boy up to your lady pet, Dad. At wala ako sa mood na extend pang ginagawa ko. Now, keep your end of the deal. Hillary's safety is our top priority while she's here, son. Your top priority, Dad, not mine. Besides, she has her own team of bodyguards. She really doesn't need me. Kayo lang ang mapilit na ilagay ako sa tabi niya na parang dekorasyon. Ayaw mo man lang mabigyan ng tsansang sa inyong dalawa? Sa aming dalawa? There's no us, Dad. There will be nothing between us. Hillary's just a friend. She knows that. I told her I'm in love with Liwanag. Bumuntong hininga si Rafael at napapailing na itinabi ang sarili para bigyan si Nigel ng daan. Just a moment, Nigel. Habol nito sa kanya. Dad? Huminto siya at nilingon ng ama. Nasaan si Hillary? She went out for island hopping with her friends. Don't worry, I sent her location to the local police, just in case. Okay. Tumango si Rafael at siya naman ay nagpatuloy na sa driveway kung saan naghihintay ang sasakyang kanina pa hinahanda ni Lito. 8:00 na ng gabi. Siguradong sarado ng tindahan ni Liwanag sa palengke, kaya sa bahay na siya dumiretso. Sakto lang ang dating ni Nigel. Naghahapunan ng mag-ina. Sagap ng ilong niya ang masarap na aroma ng mga lutong bahay ni Nanay Sonny. Tinolang manok at mga gulay, kilawin na seaweed at inihaw na isdang nakababad sa hot sauce. Can I have a big bite, Nanay? Amoy pa lang, ang sarap na. Pumuslit siya mula sa likuran ni Nanay Sonny na nakaupo sa may kabisera ng parehabang mesa at hinagkan niya ito sa pisngi. Si Liwanag na nagulat sa biglaan niyang pagpasok doon sa kusina ay umawang ang bibig
At naiwan sa ere ang bitbit na kutsarang may sabaw na hihigupin sana nito. Nakatulala kay Nigel ang dalaga. Ikaw pala yan, Nigel. Napadalaw ka. Gabi na. May gulat din sa tono ni Nanay Sunny, pero nang ibabaw ang tuwa roon. Maupo ka, ikukuha kita ng pinggan. Masigla itong umahon sa silya at tumalilis patungo sa kabinet na lagayan ng mga plato at ibang kubyertos. Naupo si Nigel sa bakanting silya. Kaiba yun niliwanag. Pang-anim na tao ang lamesang yon at gawa sa matibay na kahoy. Terno yon ang dining table niya sa office, pati ang high-back chairs na kasama sa package na bilhin niya. Anong ginagawa mo rito? Pasikmat na bulong niliwanag sa binata. Sisingilin kita sa giant kiss na pinangako mo. Sasagot pa sana si Liwanag pero nakalapit na sa kanila si Nanay Sunny at magiliw na pinagsilbahan si Nigel. Hindi na maipinta sa sobrang dilim ang magandang mukha ni Liwanag. Pinagseselosan nito, pati ang pag-aasikaso ni Nanay Sunny sa kanya rito sa hapag tuwing dito siya kumakain. Hayaan mo na siya, Nay. Malaki na yan at may mga kamay yan. Kaya niya ng sarili niya. Para kang nagpapakain dyan ng batang mukhang sinto-sinto. Angan nito at itinuloy ang paghigop ng mainit na sabaw. Yang bibing mo, Liwanag. Ayusin mo. Minsan na nga lang nakakakain ulit dito si Nigel eh. Pabayaan mo na ako. Minsan na lang ngayon. Pero noon halos araw-araw naman nandito yan at todo-todo kung alagaan niyo siya. Nakakatampo na. Tumulis ang uso ng dalaga. Ikaw ang parang bata, Liwanag. Sige na, kumain na tayo. Gustong suyuin ni Nigel si Liwanag. Ang kaso, baka lalo lang itong mairita at buhusan siya ng sabaw. Pagkatapos kumain ay pinalabas na sila ni Nanay Sunny ng kusina at pinapunta sa sala. Hindi ito pumayag na tumulong sila ni Liwanag sa pagliligpit at paglilinis. Hayaan niyo na ako rito. Mas mapapabilis ang kilos ko kung mag-iisa ako. Liwanag, samahan mo na si Nigel sa sala. Padaskol na naglakad palabas ang dalaga. Sumunod si Nigel rito. Nabubusog ang mga mata sa malusog din pang-upo na bumakat sa suot na puting board shorts. Halos maghugis puso yun mula sa kurban ng baywang ni Liwanag, pababa sa bilog na mga hita at binti na pinagpala hindi lang sa makinis na kutis, kundi pati sa morenang kulay. Umuwi ka na, Nigel. Taboy nito sa kanya pagdating nila ng sala. Kiss muna, yung giant kiss. Iniumang niya rito ang labi. Engudgud mo yung uso mo ron sa pader. Gigil nitong angin. Huwag ka nang magalit, mutya akong nagliliwanag. Sige na, para makabawi. Pumapayag na akong itanan mo ko at dalhin kahit saan mo gusto. Nabubuwang ka na? Gusto mo akong makulong? Bakit ka naman makukulong? Tanan yun, hindi kidnap. Magkaiba yun. Parehas lang yun. No, kidnap equals ransom. Tanan equals baby. See the difference? Nangalikig na si Liwanag sa inis at itinulak siya patungong pintuan. Balik ko talaga kung sumirko yung utak mo. Umalis ka na nga. Ayaw mo? Sige, ikaw na lang ang nanakawin ko. Nanay Sunny, nanakawin ko po muna si Liwanag. Ano yon? Sagot ni Nanay Sunny mula sa kusina. Si Liwa po, nanakawin ko. Ibabalik ko rin siya sa susunod na taon. Kung gusto nyo, samahan ko pa ng interes para may kalaro kayo rito. Tumahimik ka nga. Baliw ka talaga. Sinugod siya ni Liwanag ng palo. Tuwing nandito ka, wala ka nang ginawa kundi galitin ako. Ano, ito yung paraan mo para magpapansin sa akin, ha? Oo, dahil mahal kita at gustong-gusto na kitang asawahin. Pero nagkukunwari kang hindi mo alam. Isa-isa niyang sinalo ang marupok na kamao ni Liwanag at hinahagkan ng matunog. Siguro pagdating kay Liwanag, sa isang bagay lang talaga siya magaling, ang inisin ng dalaga. Pero wala na siyang panahon. Opensiba na ang kailangan niya para makadaong sa puso nito. Samantala, sa sinabi ni Nigel, ay hindi na napakali ang isip at puso ni Liwanag. Hindi akalain na pareho pala sila ng nararamdaman. Mahal niya ako. Mahal ako ni Nigel. Parang teenager na kinikilig si Liwanag. Kahit ilang araw na mula nang magtapat ng nararamdaman si Nigel sa kanya, hindi pa rin nababawasan ang ligaya at pananabik niya na para bang kanina lang sinabi sa kanya ng binata na mahal siya nito at gusto siya nitong asawahin agad. Nagmukha siyang bulatin na ibinabad sa asin habang nasa harapan ng salamin at sinusuri ang sarili. Milky white ang bestidang suot niya. Terno ang wedge na silver. Itinali niya ng puting laso ang buhok at nagsuot ng gintong hikaw.
Medyo makapal kaysa karaniwan ng lipstick niya ngayon. Bibisita siya ngayon sa kumpanya ni Nigel. Matapos ang gabing yon na kinumpisan nito kung ano ang nasa puso nito, pumayag siyang ikonsidera ang posisyon ng marketing supervisor na inalok nito. Gusto niyang araw-araw makita ito roon sa Lux Enterprise. Para bang sobra agad niya itong namimiss kahit isang araw lang niyang hindi ito nakikita. Sinipat niya ang oras habang pababa ng hagdanan. Napaaga yata ang paghahanda niya. Pero okay lang, parating na rin siguro si Nigel. Susunduin siya nito at ito mismo ang sasama sa kanya para sa ocular visit niya ngayon sa kumpanya. Mabuti naman at bumaba ka na. Nandito si Luis, nasa labas pa at may kausap sa telepono niya. Balita ng nanay niya. Si Luis po? Bakit daw? Ano pong kailangan niya? Tanong niyang nagtataka. Taga-kabilang baryo si Luis at kabatch niya sa college. Criminology ang kurso nito, pero hindi ito nakatapos at hanggang 3rd year lang ang inabot dahil kailangan nito magtrabaho para sa pamilya. Napasama kasi sa landslide sa Naga City ang tatay nitong nagtrabaho sa Atlas. Ang nanay naman nito ay may sakit noon pa at may 6 itong nakababatang kapatid. Aakyat daw siya ng ligaw sa iyo eh. Kinikilig na bulong ni Nanay Sonny. Ano ho? Bulalas niyang napamulagat. Nagpaalam siya sa akin. Matagal na daw niyang balak na ligawan ka anak. Hinintay lang niyang makatapos ka ng pag-aaral. Mabait na bata si Luis, maaasahan at responsable. Nanay talaga, kulang na lang sabihin yung sagutin ko siya. Opinion ko lang naman eh. Sige na, estimahin mo siya. Nasa kusina lang ako. Kinurot siya nito sa tagiliran at iniwan doon sa sala. Sakto ring lumitaw sa bungad ng pintuan ang bulto ni Luis. Nakaasul na long sleeves pa at maong pants. Makintab na makintab ang sapatos nito. Buti na lang, hindi ito nagmukhang pupunta sa burol ng kaibigan. Magandang umaga, Liwanag. Maginoon nitong bati at sumilip ang manipis na ngiti sa singgit nitong mga mata. May itsura rin naman si Luis. Siyempre tao naman ito. Kompleto, may 2 mata, isang ilong na may 2 butas, 2 tenga at bibig. Pero sa totoo lang, tama ang nanay niya. Baka sa mukha ng lalaki ang kabutihan ng loob nito. Ang tibay bilang sandalan ng pamilyang nawalan ng ama. Magandang umaga, Luis. Tuloy ka. Pumasok ang lalaki at agad na binigay sa kanya ang 2 bulaklak. Upo ka. Alok niyang naupo na rin sa pandalawahang sofa. Sana hindi ako nakakaabala sa lakad mo, Liwanag. Apologetic nitong sabi. Hindi naman. Sumulyap siya sa pinto na nakabukas ng bahagya. Liwa, gusto ko sanang manligaw. Alam mo naman kahit nung college pa tayo ay may pagtingin na ako sa'yo. Pinigil ko lang to at nagtiis ako dahil ayaw kong makabala sa pag-aaral mo. Direkta ito kung magsalita. Walang paligoy-ligoy. At gusto niya ang mga ganitong estilo kaysa bulahin pa siya ng bulahin na para bang binibilog lang ang ulo niya. Luis, flattered ako dahil sa dami ng mga babaeng pwede mong magustuhan, ako ang pinili mo. Salamat sa malinis na intensyon, pero gusto ko rin maging honest sa'yo. Ayaw kitang paasahin. Ang totoo, meron na akong mahal na iba. Pasensya ka na pero hindi ko matatanggap ang feelings mo. Mabilis na kumalat ang kirot sa mga mata ni Luis. Pero nakuha pa rin itong umiti kasama ang magaan na tango. Naunahan ba niya ako? O dati mo pa siyang mahal? Tanong nito. Dati pa, hindi ko lang agad maintindihan ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko masasabi sa ngayon na masaya ako para sa iyo, Liwa. Siyempre masakit ang ganitong rejection. Pero nagawa ko ngayon ang hindi nagawa noon at nakontento ako sa resulta. Tumayo ito at nag-alok sa kanya ng palad. Bilang kaibigan, handa pa rin ako maging sandalan mo, Liwa. Tinanggap niya ang kamay nito at tumango. Salamat, Luis. Hindi na ako magtatagal. Pakisabi nilang kay Aling Sunny, umalis na ako. Nagpaalam ang lalaki at hinatid niya ito hanggang sa may pintuan. Salamat sa pagbisita, Luis. Tumango ito at nag-iwan ng bahagyang ngiti bago lumabas. Huminga siya ng malalim at isinara ang pinto. Oh, nasa na si Luis? Umalis na? Bulalas ng nanay niya. Tangan ng tray na may 2 baso ng juice at cassava cake. Umalis na po siya, Nay. Ang bilis naman. Binasted mo ba, anak? Sinabi ko lang po sa kanya totoo kong nararamdaman, Nay. Sayang naman. Pinaghanda ko pa naman siya ng merienda. Nilingon nito ang gawin ng pinto.
Kayo na lang pong kumain yan. Busog pa ako sa agahan natin. Kinuha niya ang kamay nito at nagmano. Sa labas ko na po hihintayin si Nigel. Sige, ingat ka ha. Lalaban ko lang yung mga kortinang binabad ko sa washing. Pumihit ito pabalik sa loob ng kusina. Dinampot ni Liwanag ang bag sa may mesita at lumabas ng bahay. Wala pang 3 minuto ay natanaw niya ang sasakyan ni Nigel na pumasok sa bakuran nila. Nagsimulang magwelga ang tibok ng puso niya at pati mga cells niya sa katawan ay nagbubunyi. Paulit-ulit siyang napalunok para lang makahinga ng maayos. Bumaba si Nigel, hindi mula sa driver's seat, dahil ang pumanaog mula roon ay si Luis. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit magkasama ang dalawa? Teka, kagagaling lang ni Luis rito. Ibig sabihin, kanina pa narito si Nigel at hindi lang muna tumuloy sa bahay nito? Liwa, si Luis, ang bago kong backup. Ngayong araw lang siya nagsimula sa trabaho. Pahayag ni Nigel na lalong nagpagulantang kay Liwanag. Bodyguard ni Nigel si Luis? Tanaw ni Liwanag sa isip. Hindi lubos maisip na magiging boss ng binata si Nigel. Nakadama naman ng guilt si Nigel dahil sa nakikitang reaksyon sa magandang mukha ni Liwanag. Halatang hindi lang ito nagulat na makitang magkasama sila ni Luis. Nagimbal din ito sa sinabi niyang bodyguard niya ang lalaki. Magkaibigan na sila ni Luis noong college. Nagkakilala sila dahil sa lagi niyang pagpunta kina Liwanag at nakakausap niya paminsan-minsan ng lalaki sa may kanto. Dati pa ay alam niya may pagtingin si Luis kay Liwanag. Humingi ito sa kanya ng pabor noong isang araw nang alukin niya itong magtrabaho sa kanya bilang bodyguard niya. Gusto nitong ligawan si Liwanag at malaman kung ano ang nararamdaman ng dalaga. Gusto rin niyang malaman at masigurong siya ang nagmamayari ng puso ng dalaga. Kaya pumayag siya sa gusto ni Luis. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi kanina, Liwa. Malaking utang na loob ko kay Nigel. Siya ang tumulong sa akin para mapagamot ng maayos si nanay at magkaroon ng scholarship ang mga kapatid ko para makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Nang ialok niya sa akin ng trabaho, nagdalawang isip ako dahil sa, alam mo na, gusto kita. Kaya humingi ako sa kanya ng pabor na gawin ang kailangan kong gawin para wala akong pagsisihan at makapag-focus ako sa trabaho ko sa kanya. Nagpaliwanag si Luis. Tumango ang dalaga pero nanatiling tahimik. Kinabahan si Nigel nang tumingin to sa kanya. Nahalata kaya nitong sinamantala rin niya ang pabor na yon para masigurong siya lang ang mahal nito? Kanina, natakot siya habang iniisip na baka magbagong isip nito at bigyan nito si Luis ng pagkakataon. Liwa, sampalin mo na ako. I deserve that. I'm a jerk for putting you into this confusing situation. He blurted out of fear. Kumurap ang dalaga at parang lalong nalito sa sinabi niya. Bakit naman kita sasampalin? Naintindihan ko ang ginawa niyo. Masyado ka sigurong atat na sagutin kita. Hindi ka ba makapaghintay? Sikmat ni Liwanag. No, of course I can wait until you're ready. I already prepared everything just in case. The engagement rings and the wedding rings. Even your wedding gown is under process of tailor. Pagmamalaki niya. Ano? Sa madaling salita, sumagot man ako o hindi, wala na akong magagawa dahil hinanda mo na lahat. Baliw ka talaga, Nigel. Hinampa siya ng dalaga ng bag. Tawang-tawa si Luis na nanonood sa kanila. Inakay niya ang namumulang dalaga papasok sa loob ng sasakyan at tumulak sila patungong Lux Enterprise. Drop us in the lobby, Luis. Sunduin mo na agad sa airport si Hillary. Utos ni Nigel sa lalaking nagmamaneho. Okay, sige. Tango nitong sumulyap sa kanilang dalawa ni Liwanag sa backseat, hanggang sa makarating sila sa kumpanya. Si Hillary ba yung gusto ni Rito Ralph na maging girlfriend mo sana? Yung kasama mo nung nakaraan sa launching ng Goldercore Partnership? Tanong ni Liwanag habang sakay sila ng elevator paakyat sa marketing department. Ipapakita ni Nigel sa dalaga ang magiging opisina nito. Pinahanda na niya yon, at sakto ring operating na ang executive elevator na exclusive lang paakyat sa kanyang office para madali para sa kanilang dalawa na puntahan ng isa't isa kung gusto nila. Gusto kong i-match na Luis at Hillary. Ngumisi siya. Natutunan ko to kay Dad. Nako, ikaw talaga kung ano-anong naiisip mo. Bagay naman sila, di ba? I'm sure magugustuhan ni Hillary si Luis. Oo na. Hinapit ni Nigel sa bewang ang dalaga pagkahinto ng elevator at inalalayan palabas. Binati sila ng mga empleyadong nasa respective working stations habang dumadaan sila sa maluwang na pasilyong nalalatagan ng kulay abong carpet. Good morning, sir, ma'am.
Alertong binuksan ng doorkeeper ang pinto ng opisina matapos itong bumati. Tango ang itinugon ni Nigel. Come in. This is your office, Liwa. Iminwestra niya kay Liwanag ang looban ng malawak at maaliwalas na silid. Fully furnished. Ang bango naman, para ako nasa garden. Your favorite air freshener. Ibinigay niya rito ang malaking bungkos na bolang rosas na nasa cart. And this is for you as a welcome gift and a celebration. Giant roses bouquet? Bulalas nitong namilog ang mga mata. You deserve everything that's giant, Liwa. Giant love, giant devotion, giant loyalty and faith from me. Lahat ng higanting bagay ibibigay ko para sa kaligayahan mo. Natutuwa siya sa nakikitang pagkamangha sa mukha ni Liwanag. Sige na nga, higanting thank you rin ang ibibigay ko. Bumungis-ngis ito. Thank you. Also, gusto kong i-celebrate araw-araw ang pagmamahalan natin kahit sa mga simpleng paraan lang gaya nito. Pagmamahalan natin? Sinagot na ba kita, Nigel? Inirapan siya ng dalaga. Mahal mo ako, di ba? Aminin mo na kasi sa akin. Paano kung ayaw ko? Nagpapakipot ka ba? Akala ko ang tulog lang ang pakipot ngayon sa buhay ko. Bakit? Anong kinalaman ng tulog dito? Parang ikaw ang tulog ko ngayon, Liwa. Lagi kong hinahabol. Biglang lumambot ang mukha ng dalaga. Marami ka bang ginagawa sa kumpanya, Nigel? Imbes ay tanong ni Liwanag sa kanya. Medyo, pero ayaw tumigil ng utak ko sa kaiisip sa'yo, pati kulay ng panty mo iniisip ko. Wala ka ba talagang matinong sasabihin, ha, Nigel? Magseryoso ka nga. Nakakaasar ka talaga. Hinambalos na naman siya nito ng bag. Humalakhak naman ang binata. Sige na, ito na, seryoso na. Kiss tayo? Ngumuso pa si Nigel at aktong hahalik sa dalaga. Ano? Kiss tayo, seryoso ako. Nigel? Gigil nitong atungal na tinugon niya ng marutong muli na halakhak. Mula roon sa magiging office ni Liwanag ay inilibot pa niya ang dalaga sa buong marketing department. Ipinakilala rin niya si Liwanag sa mga empleyado bago sila umakyat sa kanyang opisina. Nadatnan nila roon ang daddy niya. Magandang araw po, Tito Ralph. Bati ng dalaga sa Ginoo. Magandang araw din, Liwa. Mabuti naman na tumayag ka ng magtrabaho rito. Hinagka ng kanyang ama si Liwanag sa noo. Dad, nandito si Liwa para mamanhikan. Ihingi na naman niya ang kamay ko mula sa inyo para pakasalan ako. Walang kabiru-birong sabi ni Nigel. Halos buntalin na siya ni Liwanag habang ang daddy niya ay bumunghalik ng tawa. Ganoon ba? Aba, payag ako. Nako, hindi po totoo yun, Tito. Kanina po itong si Nigel panay kalokohan. Mariing depensa ng dalaga na nagmukha ng hinog na mansanas ang buong muka. Okay lang, Liwa. Kunin mo ng lalaking yan. Nasa hustong gulang na rin kayong dalawa. Kahit ibala ko pa raw siya sa kanyon, ang pagsabog niya ay pupunta pa rin sa'yo. Besides, this is the perfect time to build your own family. Napansin ni Nigel na kinagat na lang ni Liwanag ang labi. Kahit saan ito bumaling, wala na itong lusot. Hindi naman kasi tutol sa kanilang dalawa ang daddy niya, kahit nireto siya nito sa ibang babae. Ang kailangan nilang kumbinsihin ay si Nanay Sonny. Masyadong tapat yun sa kultura at tradisyon, at gagawin naman ni Nigel na suyuin ng ginang sa lalong madaling panahon. Matapos ang ilang minutong kwentuhan ay nagpaalam na rin ang ama ni Nigel. Si Liwanag at Nigel naman ay nagpatuloy sa ginagawa kanina. Hindi nakadama ng pagod at pagkabagot si Liwanag. Halos buong umaga siyang ipinasyal ni Nigel sa buong compound ng Lux Enterprise. Pagkatapos ng lunch ay may meeting na ang binata, kaya roon muna siya tumambay sa opisina niya para masanay kahit papaano sa ambience. Next week pa ang schedule ng pagsisimula niya sa trabaho bilang marketing supervisor. Kukuha rin muna siya ng 3 days refresher course para maihanda ang utak sa mga task na iaatang sa kanya. Bukod doon, kailangan niyang samahan muna sa tindahan ng nanay niya. Pansamantala ay ang nanay niya muna ang papalit sa kanya roon habang hindi pa sila nakakakuha ng tindera. 3 ang balak niyang i-hire. Pagkatapos ng meeting ni Nigel ay hinatid na siya nito pa uwi. Sa bahay ba tayo o sa palengke? Tanong nito sa dalaga. Sa palengke na, tutulungan ko si nanay ron. Palengke tayo, Luis. Wika ni Nigel sa bodyguard na agad naman itong sinunod. Komportable ka ba rin sa opisina mo, Liwa? Kung may gusto kang baguhin o furniture na gusto mong idagdag, magsabi ka lang.
Baling ng binata sa kanya nang umaandar na ang sasakyan. Okay na ako ron. Masyadong cozy na nga yung setup ng office eh. Kailan naman tayo magpapakasal? Nagsimula na naman si Nigel sa pamimilyo nito. Pwede ba, Nigel, tantanan mo ko? Wala ba tayong pwedeng pag-usapan na hindi mo isisingit niyang kapilyuhan mo? I'm just asking. You have the tendency to easily forget. You need a constant reminder. Ikaw lang ang nag-iisang higante sa puso ko, pero ang bilis mong makalimot, Liwa. Hay, tama na. Mahiya ka nga kay Luis. Sinulyapan niya ang lalaki nagmamaneho na nakangisi at umiiling. Talong-talaw ko sa mga banat, Liwa. Komento ni Luis at sinipat sila mula sa rearview mirror. Pinag-aralan ko yan, Luis. Nag-research ako ng todo at nag-enroll sa school ng mga alipin sa pag-ibig. Dapat pala, nag-enroll din ako ron. Mapagpatol din itong si Luis. Nakatungangan na si Liwanag sa dalawa. Ewan ko sa inyo, magsama kayong dalawa. Hindi kami bakla, Liwa. Dueto ng dalawang lalaki na nagpahagiki kay Liwanag. Baka kabagan na ang gilagid niya. Kaninang umaga pa siya tumatawa. Sinapit nila ang palengke at hindi na siya pumayag na ihatid pa ni Nigel sa tindahan. Pagkakaguluhan na naman ito ng mga suki niya. Sa parking area na lamang siya bumaba. Kiss muna, baby. Humabol si Nigel at hindi na siya nakatanggi nang lumapat sa bibig niya ang labi nito. A giant love you, Liwa. Anas nitong nakangiti ng sexy ang mga mata. Hindi nakahuma si Liwanag at kunwari ay asar na iniwan na lamang ang lalaki. Parang puputok ang puso ni Liwanag sa sobrang taba habang naglalakad patungo sa tindahan. Mukha siguro siyang timang na nakangiti. Dinilaan pa niya ang ibabang labi. Naiwan ang init ng halik ni Nigel doon. Ang sarap lang sa panlasa. Natatnan niya ang ina na kasalukuyang may iniestimang mga customer. Agad niyang hinamig ang sarili at itinago ang bag sa looban ng tindahan. Pero tumunog ang cellphone niya. Kinalkan niya ang loob ng bag at kinuha ang telepono niya. Ang tiya niya ang tumatawag. Tia Chona? Kamusta na kayo na nanay mo, Liwa? Okay naman po kami. Nakausap niyo na po ba si Konsehala? Oo, tapos na. Nung tinawagan mo ako, kinausap ko agad siya. Ang bruhang yun? Tapos ko nang bayaran ng utang na yun. Hindi pala niya ni-record. Buti na lang may mga resibo ako. Kung nandyan lang ako nung sumugod siya sa inyo, talagang kakalbuhin ko siya. Okay na po yun. May bring house siyang cake ng baka pag uwi. Natatawa niyang sabi at sinulyapan si Nanay Sunny na nakatingin sa kanya. Buti nga sa kanya. Hindi ba kayo binalikan? Hindi naman po, baka napahiya. Siya naman po ang atat na kunin yung bayong na may ebak ng baka. Maigi naman, saka tinawagan ko nga agad kaya siguro hindi na kayo binalikan. Nga pala, Liwa, may rerenta sa lupa ko roon sa baryo. Pwede bang ikaw na mag-ayos? Sabi ko pumunta sa iyo eh. Ibigay mo kay Ate Sunny ang renta para maipagawa na niya ng ipin niya. Sige po, Tia. Maraming salamat po. Marami talagang concern sa ngipin ng nanay niya. Nagpaalam ang tiya niya at ibinalik niya sa loob ng bag ang cellphone. Ang tiya mo ba yun, anak? Kailan daw siya uuwi? O sisa ng nanay niya? Hindi po niya sinabi, Nay. May rerenta raw po sa lupa niya at ipapabigay niya sa iyo ang bayad. Talaga? Opo, concerning kasi si tiya sa ngipin niyo. Ipaayos niyo raw po yan. Sus, tigilan niyo nga ako magtiya. Bakit ba nakukonsumi kayo rito sa pagkabungal ko? Ngiting-ngiting kinawayan niya ang dalawang customer na papalapit at iniwan ng ina na nag-aalburuto na naman. Basta talagang ngipin nito ang usapan. Hapon noong araw na yon, natanggap nila ang balita tungkol sa tatay niyang nasa kulungan. Isinugod daw ito sa pinakamalapit na ospital dahil sa malalang karamdaman. Nay, alam kong hindi ako kinilala ni tatay. Pero gusto ko po siyang tulungan ngayong ako may maayos na buhay. Pwede ko po bang gawin yun? Bilang nanay mo, gusto kitang pigilan. Pero hindi sakop ng otoridad ko bilang inang karapatan mo bilang anak ng tatay mo. Gawin mo kung ano makabubuti para sa inyong dalawa. Tulungan mo siya. Tagumpay na para sa akin nang makita kang lumaki ng maayos kahit mag-isa kitang itinaguyon. Niyakap ni Liwanag ang ina at naghandang umalis para puntahan sa ospital ang kanyang ama. Kahit ganoon ang ugali ng tatay niya, kahit para sa iba isalot ito sa lipunan, ito pa rin ang bumuo sa kanya at utang niya rito ang kanyang buhay.
Ilang beses na siyang nagtangka na bisitahin ng ama, pero ayaw siya nitong harapin. Hindi maintindihan ni Liwanag kung ano ang naging kasalanan niya para magalit ito at anong katibayan nito para panindigan na hindi siya nito anak. Minsan, gusto na niyang magpa-DNA test para lang patunayan na mali ito at tama sila ng nanay niya. Pero sa isang anak na katulad niya, ang pagkilala ng isang ama ay isa sa mga bagay na kukumpleto sa kanyang pagkatao, kahit hindi niya ito nakasama habang lumalaki siya. Dito tayo, ma'am. Iginiya siya ng jail officer na nagbabantay sa tatay niya. Masikip ang dibdib ni Liwanag at hindi niya napaghandaan ang pagbuhos ng luha nang makita ang ama na nakaratay sa hospital bed sa ward. Sobrang payat nito, butot balat na lamang, hapis ang anyo. Malalim ang mga pisngi. Larawan ng taong naghihintay na lamang ng oras ng pagsundo ni kamatayan. Tay, naiiyak niyang sambit. Ginagap niya ang malamig na kamay ng ama kung saan nakakabit ang tubo ng swero. Gumising ka muna, Tay. Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng pagkakataon? Kahit ngayon man lang tignan mo ako. Hanapin mo sa mukha ko ang pagkakahawig nating dalawa. Lalong bumukal ang mga luha ni Liwanag nang gumalaw ang mga daliri ng tatay niya. Kasunod ang dahan-dahang pagmulat ng mga pagod nitong mga mata. Samantala, tinakbo na ni Nigel ang koridor ng ospital patungo sa ward na kinaroroonan ni Liwanag at ng tatay nito. Halos mabaliw siya kanina pagdating doon sa bahay ng dalaga at sabihin sa kanya ni Nanay Sunny na nasa ospital ang dalaga. Akala niya ay may masamang nangyari kay Liwanag. May 2 jail officers na nagbabantay sa labas ng pinto ng ward at hindi naman siya hinarang ng mga ito nang tuloy-tuloy siyang pumasok. Nadatnan niya si Liwanag na pinupunasan ng wipes ang braso ng lalaking nakahiga sa hospital bed at natutulog. Liwa, galing ako sa inyo. Kamusta ang tatay mo? Tanong niyang dumukwang at hinagken sa tuktok ng ulo ang dalaga. Meron siyang colon cancer, stage 2 Nigel. Pero mabilis ang pagkalat ng cancer cells dahil mahina ang immune system niya at may edad na rin. Baka sa boses ni Liwanag ang lungkot. Ililipat natin siya sa mas malaking ospital. Baka maagapan pa ng surgery. He suggested. Tumango ang dalaga, pero duda si Nigel kung naintindihan nito ang sinabi niya. Halatang wala pa rin ito sa sarili. Masyado sigurong mabigat para rito ang sinapit ng tatay nito. Nagkausap ba kayo? Nagising na ba siya mula nang isugod siya rito? Nigel asked gently. Hinaplos niya ang likod ni Liwanag. Hindi pa kami nagkakausap. Gumising siya kanina pero tinignan lang niya ako. Okay lang. At least ngayon hindi niya ako tinaboy. Hinayaan niya lang ako rito sa tabi niya at alagaan siya. Maiksing kwento ng dalaga kasabay ng pagbuntong hininga. Tumango ang binata. Magkakausap din kayo. Naniniwala akong hindi siya papayag na mamatay na hindi niya inaamin sa'yo ang tunay niyang nadarama bilang ama mo. Naniniwala rin ako, Nigel. Kanina nang tingnan niya ako, nakita kong kumislap ang mga mata niya kahit pagod na siya. Salamat nga pala sa pagpunta mo rito kahit napagod ka sa opisina. Tumingala ito sa binata at ngumiti ng tipid. Wala yun, ano ka ba? Nagpaalam muna si Nigel sa dalaga at inasikaso ang mabilisang pag-transfer ni Mang Romeo sa mas malaking ospital sa syudad. Noong gabi ding yun, sakay ng hospital ambulance ay bumiyahe sila patungong Metropolitan Hospital. Isinalang agad sa mga karagdagang pagsusuri ang pasyente, habang silang dalawa ni Liwanag ay naghintay sa executive suite na kinuha ni Nigel. Mr. Laksamana, narito ang schedule ng hemicolectomy para sa pasyente. Gagawin natin to as soon as possible habang nasa stage 2 pa ang cancer cells production ng patient. Balita ng doktor na humahawak sa kaso ni Mang Romeo. Thank you, Doc. Please do everything you can and save him. Nakipagkamay si Nigel sa doktor. Nigel, colon cancer surgery ba yun? Tanong ni Liwanag na nakakapit sa braso ng binata. Oo. Tango ni Nigel. Yun ang nakitang best option para mailigtas ang tatay mo, Liwa. By the way, Miss Makulimlim, may sulat na ibinigay ang jail officer. Para raw to sa'yo, galing sa tatay mo. Iniabot ng doktor ang sulat kay Liwanag. Sulat ni tatay? Nabasag ang boses ng dalaga at nanginginig ang kamay na kinuha ang sulat sa doktor. Agad yung binuklat ni Liwanag. Umiiyak ito na binasa ang sulat. Anak, patawarin mo ako kung tinigis kita sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako karapat-dapat na maging ama mo.
Isa akong masamang lalaki. Masama akong tao. Kung kikilalanin mo ko, masisira ang buhay at pangalan mo na mag-isa mong iningatan at binuo. Yan ang inisip ko habang nasa loob ako ng kulungan kaya lagi kitang iniiwasan. Kahit kaunti, wala akong naiambag sa pagpapalaki sa'yo ng nanay mo. Pero gusto kong malaman mong pinagmamalaki kita, anak. Proud ako sa lahat ng narating mo kahit wala ang aking tulong. Hindi totoong hindi ko kayo mahal ng nanay mo. Mahal ko kayo, Liwanag, anak. Ang uri ng pagmamahal na nagtatago at umiiwas para maging ligtas kayo sa hatol ng lipunan dahil sa mga pagkakasala ko. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, iaali ko ang natitirang oras ng buhay ko sa paghingi ng tawad sa inyong dalawa. Noong araw na sumama akong mang-hold up, inisip kong magagamit ko ang malaking halaga ng pera para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Pero hindi gusto ng Diyos na mabuhay kayo sa perang galing sa masama, kaya bumagsak ako sa kulungan. Alam mo ba, anak, masaya akong nakakulong dahil napagbayaran ko ng pagkakasala ko. Ang saktan ng nanay mo at tiisin ka ang tanging kasalanan na alam kong hindi ko kailanman mababayaran. Hindi sasapat kahit ibigay ko pa ang buhay ko. Pero kung may pakiusap man ako sa Diyos, yun ay bigyan ako ng kaunting oras pa para makasama kayo ng iyong ina. Hindi niyo ako kailangan mahalin at pansinin. Ang hinihiling ko lang ay manatili ng kaunting panahon sa isang lugar kung saan naroon din kayo. Titignan ng kapaligiran na tinitignan niyo at makita ko yung masaya kahit hindi akong dahilan. Nagmamahal, Tatay. Iyakap ni Nigel si Liwanag na humahagulgol at isinubsob sa kanyang dibdib habang yakap ni Liwanag ang sulat. Iniwan sila ng doktor doon sa room at ilang saglit pa ay hinatid na roon si Mang Romeo para sa paghahanda sa surgery nito. Muling sumidi ang pagluha ni Liwanag nang makita ang ama. Walang sinabi si Nigel. Kahit natataranta ang puso niya sa pag-iyak ng babaeng mahal na mahal niya, hinayaan niya itong ilabas ang saloobin ni Liwanag sa pamamagitan ng mga luha. Alam niyang ang mga luhang yun ay may bahid ng kaligayahan dahil natupad ang isang bagay na matagal na nitong pangarap, ang kilalanin ng tatay nito. Nigel, pwede ba ako makiusap? Kailangan kong umuwi para kumuha ng mga gamit at ibibili ko na din sa tatay ng mga personal niyang gamit. Pwedeng ikaw muna magbantay sa kanya? Pakiusap ng dalaga matapos humupa ang silakbo ng pag-iyak nito. You don't even have to ask, Liwanag. I will stay here. Magpasama ka kay Luis. Pero magpapasama ka lang ha. Huwag kang papayag na landiin ka niya o banatan ng matatamis na pamubola. Pabirong bili ni Nigel. Sus naman. Umirap si Liwanag na namumungay ang mga mata. Sino ba sa inyong dalawang mahilig mambola? Di ba ikaw? Dagdag ng dalaga. Natawa ang lalaki at buong pagmamahal na hinagod sa daliri ang pisngi ng dalaga. Be careful. Alalahanin mong ikaw ang tibok ng puso ko at hininga ko. Kapag may nangyari sa'yo, mas una ako mamamatay rito kaysa sa tatay mo. Kita mo na, malaking bolero ka talagang lalaki ka. Sikmat ni Liwanag, pero hindi naman umiwas ng halikan ni Nigel sa labi. Lumapit ang dalaga sa tatay nito at hinagkan sa noo ang matanda. Pero parehas silang nahinto nang makitang gising si Mang Romeo. Tatay, sambit ni Liwanag. Anak, anas ng matandang lalaki. Tay, bumulalas na naman ang iyak ang dalaga. Maliban sa sulat ay first time marinig ni Liwanag sa bibig ng ama ang tawaging anak. Kaya naman labis-labis ang emosyong nadarama nito ngayon. Matapos ang madamdaming saglit ay nagpaalam na muna si Liwanag sa ama. Pumayag si Liwanag ni ihatid siya ni Nigel hanggang sa may lobby kung saan naghihintay si Luis. May mga binilin pa ang binata sa kanya bago siya sumampa sa loob ng sasakyan at umusad sila paalis. Tahimik ang buong biyahe at na-appreciate niya ang pagrespeto ni Luis sa katahimikang kailangan niya ng mga oras na yun. Nadatnan niya si Nanay Sunny sa sala na halatang naghihintay sa kanya. Nay, madaling araw pa lang. Hindi po ba kayo natulog? Tanong niya sa ina. Nag-aalala ako sa'yo. Kamusta ang tatay mo? Ooperahan po siya. May cancer po siya sa malaking bituka. Pero sabi ng doktor, malaki ang pag-asa na maagapan lalo't nasa stage 2 pa lang. Mabuti naman. Tumango si Nanay Sunny. Kukuha ka ba ng mga gamit mo? Opo, bibili na rin ako ng mga gamit para kay tatay mamaya. Saka maghahanap ako ng apartment na pwede niyang uwian pagkagaling sa ospital. May parol na raw siya ngayong December. Makakalaya na siya, Nay.
Ganoon ba? Bakit maghahanap ka pa? Pwede mo naman siyang iuwi rito. May bakanting sili tayo sa itaas. Ibigay mo yun sa kanya. Mas maigi rin nandito siya para maalagaan mo ng maayos. Suwestyon ni Nanay Sunny. Hindi agad nakahuma si Liwanag. Akala niya ay hindi papayag ang nanay niya na mapalapit itong muli sa kanyang ama. Kaya hindi siya sumubok na makiusap na iuwi roon si Mang Romeo. Kahit nahihirapan siya sa pag-aalaga sa tatay niya, gusto niyang isaalang-alang pa rin ang damdamin ng nanay niya. Seryoso po ba kayo, Nay? Payag kayong tumira rito si tatay? Pagkumpirma niya, baka kasi inantok lang ang nanay niya kaya nasabi nito yun. Oo naman anak, sinabi ko na sa iyo, ama mo siya. Ang karapatan mo sa kanya ay hindi ko pwedeng panghimasukan. Pwera na lang kung mapapahama ka dahil sa kanya. Doon na ako makikialam. Bahay mo to kaya may karapatan kang patirahin dito ang tatay mo. Nay, maraming salamat po. Niyakap niyang ina sa sobrang kagalakan. Sa loob ng 1 linggo ay silang dalawa ni Nigel ang kasama ng tatay niya sa ospital. Matagumpay na natapos ang surgery at 2 linggo pang nanatili sa ospital si Mang Romeo para makabawi ng lakas. Nag-request din ang BJMP ng Buena Vista na ilabas ng mas maaga ang parol para diretso nang makauwi sa bahay nila ang tatay niya. Napagbigyan naman kaya makalipas ang 3 linggo ay pinayagan ng lumabas sa pagamutan si Mang Romeo. Nay, tawag ni Liwanag sa ina matapos niyang ibaba sa sofa ang mga gamit. Nauna na niyang iuwi ang ibang bagahe para bukas ay hindi sila kargado. Nandito ako anak, sagot ni Nanay Sunny mula sa laundry area. Pinuntahan niya ito at hinagkan sa pisngi. Bukas na ba lalabas ang tatay mo? Tanong nito. Opo, Nay. Tango niya. Mag-isa ka lang bang umuwi ngayon? Kasama ko po si Nigel, nasa labas pa. Kausap sa cellphone si Tito Ralph. Ay sinong naiwan sa tatay mo sa ospital? Si Luis po muna. Babalitin kami ron mamaya. Teka lang, Nay. Nagbangs po ba kayo? Sinipat niya ang bagong gupit na nanay niya. Medyo pinaiksi ang buhok nito at may bangs pa. Nanay talaga? Uuwi lang si tatay rito, nagbangs na agad. Nakangiting panunokso niya. Tigilan mo ako, Liwanag. Kung ayaw mong magdilim tong paningin ko. Pinandilatan siya ng ina. Akala mo naman gwapo ang tatay mo. Makikita mo, hindi ko yun papansinin, kahit maglambing pa siya sa akin. Bumunghalit na ng tawa si Liwanag. Napaghahalataan ng nanay niyang apektado pa rin sa tatay niya. Aminado siyang si Mang Romeo lang naman kasi ang lalaking minahal ng kanyang ina. Hindi na ito muling sumubok na magkagusto sa ibang lalaki. Isa yun sa mga bagay na labis niyang hinangaan dito. Sa kabila ng mga kakulangan ng tatay niya, nanatiling tapat sa puso nito si Nanay Sunny. Nay, may iba bang girlfriend noon si tatay? Tanong niyang tumulong na sa pagsasampay ng mga nilabhan ng ina. Hindi ko alam. Siguro. Feeling ko, Nay, wala. Ikaw lang din ang mahal nun. Hindi, mas mahal niya ang bisyo niya. Kung mahal niya ako, iiwan niya ang alak at sugal at kung ano-ano pang nakakasira sa buhay niya. Sa bagay nga po, hindi na lamang siya kumontra. Natapos sila sa pagsasampay. Nasa sala na si Nigel nang pumasok sila. Seryoso itong nakaupo sa natitirang espasyo ng sofa at mukhang may malalim na iniisip. Nigel? Nilapitan ito ni Nanay Sunny. Nay, tumayo ang lalaki at agad na nagmano. Hinagkan din ito sa noo ang babae. Itutuloy ko muna sa itaas tong mga gamit namin ni tatay. Paalam naman ni Liwanag. Nanay Sunny, naalala niyo ba yung request niyo sa akin na ihanap ko ng matinong mapapangasawa si Liwanag? Biglang pahayag ni Nigel. Nahinto ang dalaga sa pagbitbit sa bag at kabadong tumitig sa lalaki. Anong binabalak nitong gawin? Nay, may I present myself as the only worthy husband of Liwanag? Deklara nitong nagpanganga sa kanilang dalawa ng nanay niya. Namamanhikan ba ito? Teka, kailan pa sila naging official na mag-on? Nagpapahalik siya dito pero hindi pa naman sila. Mahal na mahal ko siya, Nay. Kung hindi mo pupunta sa akin si Liwa, buong buhay na magiging madilim ang mundo ko. Nagpatuloy ang lalaki. Payagan niyo po akong pakasalan si Liwanag, Nanay Sunny. Saglit lang, Nigel. Anak ang turing ko sa'yo. Sa akin ka ibinili ng mami mo bago siya namatay. At magkasalo kayo ni Liwanag na dumedede sa akin ng mga sanggol pa kayo.
Hindi ba parang mali? Hindi makapaniwalang sabi ni Nanay Sunny na baka sa mukha ang pagkalito. Hindi na po natin mababago ang nakaraan at ayaw ko rin baguhin yun, Nay. Gusto kong maniwala na noong sanggol pa kami, pinagbuklod na ng tadhana ang kapalaran namin ni Liwa. Dahil kung gusto ng Diyos na magiging magkapatid kami, ibibigay niya ako sa iyo bilang anak at hindi hahayaang mabuhay si sinapupunan ng ibang babae. Napakamot sa ulo si Nanay Sunny. Hay, ewan ko sa inyo mga bata kayo. Kailan pa kayo nagkamabutihang dalawa? Gustong sabihin ni Liwanag na hindi pa naman sila ni Nigel. Pero magmumukha siyang timang dahil halata namang mahal na mahal din niya si Nigel. May pagsuyong sinulyapan niya ang binata at bahagyang humiti. Bigla siyang nakadaman ng pagmamalaki sa ginawa nito. Totoong magkasalo sila noon sa gatas ng nanay niya. Sabay kasi silang isinilang at 3 araw mula ng isilang ito, namatay ang mami nitong may breast cancer. Hindi na dapat ito pinagbuntis dahil nagbabala ang doktor. Pero ipinaglaban ito ng mami nito at naisilang na malusog. Yun nga lang, iniwan din agad. Si Nanay Sunny ang umako ng pagpapadede rito noon sa ospital hanggang sa makalabas to. Wala na akong magagawa, hindi ba? Ayokong humadlang sa ikaliligayan ninyong dalawang diliwanan. Sige, ibinibigay ko ang basbas ko. Nigel, hindi ko na kailangan magliling pa sa'yo. Alam ko namang aalagaan mo si Liwanag. Siguro, ito rin ang gusto ng mami mo. Salamat po, Nanay. Masayang niyakap ni Nigel ang babae at nag-thumbs up sa kanya ang binata. Ngumiti ng matamis si Liwanag at nakiyakap na rin. I love you. Bulong ni Nigel sa kanya habang magkayakap silang 3. I love you too. Ganti niya at tumuslit sila ng mabilis na halik habang nasa gitna nila si Nanay Sunny. Friday the 13th ang araw na swerte para kay Liwanag. Malaking swerte nga ang nakamtan niya ngayon dahil ikakasal siya sa gwapong-gwapo at hot na groom na naghihintay sa kanya sa ibaba ng altar. Si Nigel Laksamana. Kababata, kinakapatid, kasalo, kaibigan, karibal niya sa ina, at ngayon ay magiging asawa na niya. Yun palang swerteng package sa isang lalaking dapat asawahin. Mabagal silang naglalakad ng nanay niya sa Golden Isle. Mabagal talaga. Parang binibilang ang bawat hakbang niya dahil sa mahabang kapan na gawa sa gems at laces na extension ng headdress niya. Ang gown pa mismo ay hindi pwedeng maapakan at baka matuwad siya. Kinawayan ni Liwanag ang tatay niyang nakaupo sa wheelchair. Nahihiya pa rin ito sa kanila ng nanay niya kahit na 6 na buwan nang nakalipas mula nang tumira ito roon sa bahay nila. Hindi pa rin ito makapaniwala na pinatawad niya ito at tinanggap ng nanay niya kahit bilang kaibigan lamang. Nay, hindi ka po ba iiyak? Biro niya sa ina nang sapitin nila ang kinaroroonan ni Nigel at ng daddy nito. Bakit naman ako iiyak? Ikakasal ka sa lalaking magpapaligaya sa'yo. Dapat masaya ako. Nagpagawa pa ako ng pustiso para lang sa inyo. Kaya kailangan mas matibay ang pagsasama niyo kaysa sa pustiso kong to. Naiintindihan yung dalawa? Loud and clear, Nanay Sunny. Si Nigel ang sumagot habang ang daddy nito ay natatawa. Niyakap ni Liwanag ang ina. Nagmano siya sa Tito Ralph niya na mamaya ay magiging ganap na niyang daddy. Saka kumapit sa nakahandang braso ng kanyang groom. Masyado itong halata na hindi na makapaghintay na maikasal sila. Duda tuloy siya kung excited itong maging asawa niya o atat lang sa honeymoon nila na bukang bibig nito kahapon pa. Handa ka na ba sa giant honeymoon natin, baby? 2 hours kada round yun. Bulong nito habang paakyat sila sa altar. 2 hours? Tapos ilang round? 12 rounds. Grabe naman yan, Nigel. Tapos giant din na magiging anak natin. Gusto mo bang makakita ng groom na inumbag ng bride niya sa araw ng kasal nila? Baka ma-headline ka mamaya. Banta ni Liwanag. Pero ngumisi lang si Nigel at maingat siyang inakay para makaupo sa double couch na nakalaan para sa kanila. Nagsimula na ang seremonya. We are gathered here today in the sight of God and these witnesses to join together Nigel and Liwanag in holy matrimony. In this holy estate, these 2 persons present come now to be joined. Therefore, if anyone can show just case why they may not be lawfully joined together, let them speak now, or forever hold their peace. Matiwasay nilang naitawid ang liturgy of the word. Now, let the couple declare their vow to one another. I, Liwanag,
Promise to love you and cherish you for the rest of my life. You have become every form of love for me. You've been my big brother, my best friend, my rival, now my husband. Until death separates us, I will stay faithful and keep your household a loving home for you. I love you so much, Nigel. Madamdaming pahayag ni Liwanag habang masuyo silang magkatitigan ni Nigel. Halatang halata ang pag-ibig sa kanilang muka at mga mata. Hanggang si Nigel naman ang nagsalita. I am excited for the new things I'll discover with you within our married life. Be it good or bad, I am always ready to accept it and love you with the giant love that I am capable of. I, Nigel Laksamana, give you this promise from here and beyond the ends of heaven and earth, till death takes me away. Masuyong pahayag ni Nigel. Nais nang ang halikan si Liwanag ngunit hindi pa pwede. Buti na lang at nag-anunsyo na pare. May God be at the center of the new lives you are now starting to build together, that you may know the ways of true love and kindness. May the Lord bless you both all the days of your lives and fill you with His joy. I pronounce that you are husband and wife. I ask you now to seal the promises you have made with each other this day with a kiss. Kabadong humarap si Liwanag kay Nigel at maingat nitong sinaklot ang kanyang balakang at sinelyohan ng malalim na halik ang labi niya. Masigabong palakpakan ang nagpadilat muli ng mga mata ni Liwanag. Humarap sila sa mga taong saksi sa pag-iisang dibdib na yon at sa mga magulang nilang proud na sumuporta sa kanilang pagmamahalan. I can't wait tonight, lalo at virgin ang wife ko. Malokong biro ni Nigel pagkasampa nila sa limousine na maghahatid sa kanila sa reception. Naniniwala kong swerte sa akin ng Friday the 13th. Pero bakit ikaw yata ang may biyaya ngayon dahil virgin ako? Malambing niyang inirapan ng lalaki. Virgin din ako, wifey. Pagmamalaki nito. Talaga? Pero hindi ko alam kung anong lasa ng lalaking virgin. Feeling ko hindi masarap. Gusto mo bang tikman na para malaman mo? Higanteng sarap ang ibibigay ko sa'yo. Akmang babaklasin nito ang buckle ng belt ng tuxedo pants nito. Tawang-tawa si Liwanag habang tinatakpan ng muka, pero nakasilip naman mula sa siwang ng mga daliring na bibihisan ng lace hand gloves. Huwag mo nang piliting mahiya, Mrs. Laksamana. Obvious namang gusto mo na akong tikman eh. Come on, have a bite of your virgin husband. Ang yabang mo talaga, Nigel Laksamana. Dahil sa kakulitan nilang dalawa, ay hindi nila namalayang nakarating na sila sa reception. Nasa mansyon lang ito sa loob ng Palomir Estate. Ang lugar na dati ay akala ni Liwanag ay paraiso, pero ngayon ay naging totoo dahil sa lugar na ito sisimulan nila ni Nigel ang masayang pamilya at bubusigin nila sa pagmamahal ang isa't isa araw-araw. Pagbaba nila ng sasakyan ay bumuhos mula sa himpapawid ang talulot ng mga bulaklak. Nagpapalipad din ng 2 pares ng salampati at 2 pares ng lobong puti na nakatali sa isa't isa. Welcome home, liwanag ng mundo ko. Dito ka naman magniningning simula ngayon. Hinapit siya ni Nigel at hinagkan sa sentido. Hindi na halos makontain ni Liwanag ang nadaramang kaligayahan. Pakiramdam niya kung hindi siya iiyak ay sasabog na lang siya bigla. Mahal na mahal kita, Nigel. Salamat sa pagtitiis at paghihintay sa akin. Of course. Again, let me remind you that you are the only giant in my heart. I love you, liwanag ng aking buhay. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga tao. At hinalikan nga siya ni Nigel. Mas mapusok at mas malalim. Ipinatikim sa kanya ang lasa na aabangan niya sa isang virgin na husband. Tunay palang masarap at nakaka-excite. Yumapo siya sa batok ni Nigel at gumanti ng halik. Sige na nga. Payag na siya sa higanteng honeymoon nila. Kaya naman pagkatapos ng kasiyahan ay nagtungo na agad sila sa honeymoon at nalasap nilang mag-asawa ang hirap na may sarap sa unang karanasan. Masayang masaya sila dahil sa wakas, sa hinaba-haba ng panahon na naging magkaibigan sila, nauwi din sila sa pag-iibigan at ngayon ay mag-asawa na. Kompleto na ang kaligayahan nila at lalo pang sumaya at lubusang na kompleto dahil makalipas ang 1 buwan ay nabuntis agad si Liwanag. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends.
Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.